Marami. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya raw kilala si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Todo tanggi nga si Marcos Jr. nang matanong ito sa isang media interview sa Cagayan de Oro nitong Huwebes, 16 ng Mayo. Ito nga'y matapos makwestiyon sa pagdinig ng Senado ang pagkakilanlan ni Mayor Goo maging ang pagkakaugnay niya sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. At dahil hindi raw ito kilala ng Pangulo ay kailangang maimbestigahan kaagad si Goo dahil nagtataka rin daw siya sa citizenship nito. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Pero sa gitna ng pagkakaila ni Pangulong Marcos na kilala niya si Mayor Goo ay nagpatutsada si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at sinabing hindi totoo ang mga sinabi ni Marcos Jr. patungkol kay Goo. Sinungalingan po yan. Dahil ako, yung pagkakataon na nakita sila sa Bulacan, nandyan din po ako. So magkakilala, So, attorney? nagkita po, pinakilala niya, kung di ako magkakamali, si then executive, well, hindi pa siya executive secretary doon, si Vic Rodriguez pa nagpakilala dyan. Kaya ako siya nakilala. Dyan po yan, sa Bulacan. Nagrally po ang unity team. Sinabi pa ni Roque na nasundan pa raw ang unang pagkikita ni Marcos at Goo sa Pampanga. Sa New Clark, nagpunta pa sila sa New Clark. Alam mo, kapag pinatawag po yung ganyan ng mga opisyales, natural, ipapakilala siya. So, pangalawang pagkakataon po yan. Bakit So, sasabihin niya hindi niya kakilala? Sir, sabi pa Kalokohan niya. po yan. Si Gobernador, kilala niya yan. Hello. Ano Baka ba naman? nakalimutan lang, attorney. Baka naman hindi niya, paano niya hindi makikilala? No? Samantala dahil nga sa mga malalaking POGO hubs na ni-raid sa bansa, sinabi ni Roque na dapat ay magdesisyon na ang pamahalaan kung tuluyan na nga bang ipagbabawal ang mga ito sa bansa dahil para kay Roque, nakikinabang rin daw dito ang mga ordinaryong Pilipino. Habang hindi tayo nagdideklara na ipagbawal na talaga ang POGO, hindi natin ipagkakait na ang mga POGO ay nagbibigay trabaho sa mga Pilipino. Sabihin na natin na lahat nag-ooperate ng POGO ay mga Chino dahil sila marunong ng Mandarin. Paano yung security guard? Paano yung mga housekeeping? Kung susumatutahil mo yan, hindi po bababayan siguro sa mga 500 katao nagtatrabaho doon sa napakalaking complex na yun. Baka nga 800 Filipinos pa nagtatrabaho doon. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News.